Sa pagpapatuloy ng ating istorya, makikita natin si Kafka na masama ang kanyang nararamdaman at nagmadali siyang puntahan ang bise-kapitan. Samantala, nag-alala din ang mga nasa operation room sa kanya dahil sa nakikita nila. Naging higanti ang halimaw at tumaas ang fortitude nito. Hindi nagpatinag si Soshiro at sunod-sunod siyang sumalakay. Namangha si Konomi sa pinapakita niya ngunit pagtingin nito sa kanyang monitor ay may naramdaman ang bise-kapitan at nagsuka siya ng dugo. Sinabihan siya ni Konomi na tapos na ang 10 minuto na limit niya kaya kailangan na niyang huminto. Biglang may mga umatake na lumilipad na halimaw sa kanya at nabigla siya dahil parang mga bomba ito na kapag nakalapit sa kanya ay kusang sisubog ang mga ito. Mula sa isang building ay sinubukan niyang umatake ngunit nabigla siya nang may mga lumitaw na mga mata sa likod ng kalaban at sabay suntok sa kanya. Nag-alala ang mga nasa operation room sa kanilang nasaksihan dahil sa lakas ng puwersa ay tumagos siya sa magkakasunod na gusali. Ilang beses siyang tinawag ni Konomi at ng panghuling beses ay sumagot siya na buhay pa siya. Dahan-dahan siyang tumayo at nag-isip kung ano pang magagawa niya sa lagay niya ngayon. Hinanap siya ng halimaw at pagkakita sa kanya ay agad siyang sinuntok nito. Bigla siyang lumitaw sa taas at sinubukan niya ulit umatake dito ngunit nawala agad ang hiwa na kanyang nagawa. Napagtanto ng halimaw na walang bisa sa kanya ang sandata nito. Lumitaw ang isa pang halimaw at hinabol siya nito. Pagkalapit nito sa kanya ay bigla itong sumabog at nagpagulong-gulong siya. Sa isang flashback, makikita natin ang batang Soshiro na kausap ang kanyang ama. Sinabihan siya nito na sumuko na sa pagiging defense officer dahil mababa ang kanyang combat power pagdating sa baril. Nang lumaki na siya ay maging ang ibang kapitan ng defense force ay pinapasuko din siya dahil maaaring mamatay lang siya sa labanan. Isang araw, tinanong siya ng babaeng kapitan sa kanyang abilidad sa espada at nabigla siya nang nakiusap siya sa kanya na sumali siya sa kanyang grupo dahil kailangan niya ang kanyang tulong. Balik sa kasalukuyan, mabilis na pumanik si Soshiro sa katawan ng halimaw at hiniwa ang balikat nito, kasunod ay sa dibdib at sinunod ang leeg nito. Sa panghuling atake niya ay nagulat siya dahil nahuli siya nito. Mahigpit siyang hinawakan ng halimaw dahilan upang magsuka siya ng dugo. Mula sa malayo ay napasigaw si Kafka at bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Nagmadali siyang tumakbo habang unti-unti siyang nagtatransform. Narinig siya ni Ichikawa at sinubukan siyang pigilan nito. Nahinto sa pagtakbo si Kafka nang marinig ang boses ng kanilang kapitan. Nagpasalamat siya sa kanilang ginawa. Ngumiti si Soshiro at sinabi sa halimaw na siya na ang panalo. Biglang may sumabog sa likod nito at naputol ang braso ng kalaban. Pagkatapos ay pinakita ang kapitan hawak ang kanyang armas kasama ang kanyang tigre. Pagkabitaw ng halimaw sa bise-kapitan ay bumaril ulit si Mina at nataman niya ito sa braso. Napansin nila na mabilis din itong nag-regenerate. Sa kabilang linya, sinabi ni Konomi sa kapitan na sa likod ang core nito at pagkarinig ay pamwesto agad siya. Upang matamaan ang kanilang target kahit lagpas na sa kanyang limit ay mabilis na sumugod si Soshiro at magkasunod niyang pinaghihiwa ito sa binti. Sa kasamaang palad ay nag-regenerate na ang kalaban. Sinabihan siya ni Konomi na tumigil na siya dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. Habang nag-iisip kung anong susunod na gagawin, biglang nagpakita si Kokoro at inatake ito sa tuhod ngunit nabigla din siya dahil parang kasing tigas ng bakal ang balat nito. Nagulat naman si Soshiro sa biglang pagdating ng dalaga at inutusan niya ito na pagkahiwa niya sa balat ng kalaban ay siya naman ang hihiwa sa sugat nito. Tumango si Kokoro at magkasunod silang umatake. Nasugatan nila ang halimaw at napaluhod ito sa sakit. Tumalsik ang dalaga at mabilis siyang nilapitan ni Ichikawa. Nag-alarm ang kanyang suit at maging siya ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Samantala, mula sa taas ng isang building ay binaril ni Kapitan Mina ang halimaw sa likod. Bumagsak ito at lumitaw ang core nito. Pagkakasa sa kanyang armas ay nilusob agad siya ng isang halimaw at buti na lang ay pinagbabaril ito ng iba pa nilang kasamahan. Tumayo ulit ang kalaban at magkakasama nila itong pinaputukan. Mabilis na sumugod si Soshiro sa kalaban at pinaghihiwa ito sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatalon niya ay nagpasalamat sa kanya ang kapitan dahil siya ang kanyang naging bise-kapitan at kinasa na niya ang kanyang armas. Nagliwanag ang katawan nito at nagpaputok na sa halimaw na sanhi ng pagsabog at pagkalasog-lasog ng katawan nito. Pagkatapos ay makikita natin ang lahat na nagsaya sa kanilang pagkapanalo. Sa malayo ay umiiyak si Kafka sa tuwa habang nakatanaw sa tatlong malalakas nilang kasamahan.
Sinabi nito kay Ichikawa na balang araw ay gusto niyang mapabilang sa kanila. Sinabihan naman siya ni Ichikawa na madami pa silang pagdadaanan at gawin nila ang kanilang makakaya. Habang pinag-uusapan ang susunod na gagawin ay may naramdaman na kakaiba ang puting tigre. Umungol ito at napatingin sina Kafka at Ichikawa sa kanila. Paglingon nila ay nabigla sila sa kanilang nakita. Sa taas ay may parang malaking bola na natatakpan na halos ang kanilang kalangitan at dito ay pumasok ang mga sumasabog na halimaw. Sinubukan pang paputukan ito ng kanilang kasamahan ngunit pinigilan sila ni Soshiro. Sa kabilang linya, sinabihan sila ni Konomi na isa itong malaking bomba na halimaw na maaaring makawasak ng isang syudad. Nagsalita bigla ang putol na ulo ng pulang halimaw at sinabi nito sa kanila na mukhang patas ang kanilang naging labanan. Sinubukan pang palikasin ng kapitan ang kanyang grupo ngunit sa isip ni Soshiro ay wala na silang oras. Nabigla sila nang tumakbo si Kafka palapit sa malaking halimaw. Sinubukan pa siyang pigilan ni Ichikawa. Maging si Soshiro ay sinubukan siyang habulin nito ngunit nabigla siya nang mapansin ang bilis nito. Nagbago ang anyo ng bida at nabigla silang lahat sa kanilang nakita. Sumigaw si Konomi na biglang may lumitaw na Fortitude 9.8 at ito ang Kaiju number 8. Habang nakaharap sa higanteng bambang halimaw, sa isip ni Kafka ay isa-isa siyang humingi ng tawad sa mga ito dahil sa kanyang pagsisinungaling. Nabigla naman si Soshiro sa kanyang nakikita dahil hindi niya lubos maisip na siya ang Kaiju number 8. Sumigaw si Ichikawa kung alam ba niya ang kanyang ginagawa ngunit hindi nagpapigil ang bida. Nagliwanag ang katawan nito at sinabi sa sarili na ginawa ng lahat ang kanilang makakaya sa laban kaya hindi niya hahayaan na mapahamak sila. Isa din akong parte ng Defense Force, ng 3rd Division kaya ako naman saad nito habang sinusuntok papalayo ang malaking halimaw. Pagkatulak dito ay siya namang pagbagsak niya mula sa taas. Mabilis na inutusan ng kapitan na protektahan ang kanilang sarili. Nagkaroon ng malaking pagsabog at patuloy pa din prinoprotektahan ng bida ang kanyang mga kasamahan. Sabay ng pagliwanag ulit ng kalangitan ay unti-unting nalulusaw ang halimaw na mukha ni Kafka at bakas sa mukha nito ang pagod. Pagkalingon niya ay tinutukan siya ng baril ng kapitan at mga kasamahan nila. At dito nagtatapos ang episode 10.